Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, July 4, 2026, Saturday. Isa ng ganap na super typhoon ang minomonitor nating sistema sa malayong silangan ng bansa na merong international name na Bavi. Sa mga susunod na araw, inaasahan ito ay maglalandfall sa Mariana Island at patuloy na kikilos palapit sa bansa. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ang easterlies ang pangunahing weather system na nakakaapekto sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas, habang sa malayong silangan ng bansa ay patuloy nating binabantayan ang napakalakas na super typhoon Bavi na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Kahit malayo pa ang mismong sentro ng bagyong ito, mahalaga na itong bantayan dahil sa laki, lakas at posibleng magiging epekto nito sa lagay ng panahon sa mga susunod na araw, lalo na sa hilagang bahagi ng bansa at sa habagat na maaari nitong palakasin sa susunod na linggo. Ngayong umaga, ang Super Typhoon Bavi ay tinatayang nasa layong 2,985 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Ang maximum sustained winds nito ay nasa 195 kilometers per hour malapit sa sentro, may bugso hanggang 240 kilometers per hour at kumikilos ito westward sa bilis na 15 kilometers per hour. Malinaw dito na isa na itong napakalakas na sistema habang nananatili pa sa malayong bahagi ng karagatang Pasipiko. Ngayon, dumako tayo sa kasalukuyang forecast weather conditions sa loob ng bansa. Para sa Cagayan Valley, Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, Quezon at Dinagat Island, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers or thunderstorm. Ang pangunahing dahilan nito ay ang easterlies, meaning ang easterlies ay hangin nanggagaling sa silangan na may dalang moisture mula sa dagat. Kaya mas madaling mabuo ang mga ulap at thunderstorm lalo na sa mga lugar na nakaharap sa silangang bahagi ng bansa. Hindi ito nangangahulugan na sabay-sabay at pantay-pantay ang ulan sa buong rehiyon. Sa halip, may mga lugar na maaaring makaranas ng maaliwalas na umaga tapos biglang kakapalang ulap at bubuhos ang ulan sa tanghali, hapon o gabi. Sa Cagayan Valley, mahalagang bantayan ang mga bahagi ng rehiyon na mas nakaharap sa silangan at sa mga lugar na mga lambak at paanan ng bundok dahil doon mas madaling maipon ang ulan kapag tumama ang mas aktibong thunderstorm. Sa Bicol Region, mas kapansin-pansin ang impluensya ng easterlies dahil lantad ito sa moisture mula sa silangang dagat. Kaya kahit isolated lamang ang rain shower sa forecast, may mga pagkakataon na ang isang partikular na lalawigan o lungsod ay pwedeng makaranas ng mas malakas na buhos kaysa sa katabing lugar. Sa Eastern Visayas, mas malinaw ang epekto ng easterlies dahil bukas ang rehiyong ito sa Pacific side. Pwedeng magkaroon ng mabilisang pagdilim ng kalangitan at kasunod na malakas na ulan sa ilang bahagi, lalo na kapag naging mas aktibo ang thunderstorm development. Sa Aurora at Quezon, kapareho rin ang larawan. Ang mga bahaging ito ay madaling makaranas ng mga ulap na tumatawid mula sa dagat papasok sa kalupaan. Dahil dito, may mga oras na ang panahon ay bahagyang maaliwalas, pero sa loob lamang ng maikling panahon ay pwedeng lumakas ang ulan at may kasamang pagkulog at pagkidlat. Sa Dinagat Island, dahil isa itong island province na mas lantad sa silangang moisture flow, mas sensitibo rin ito sa biglaang pagbuo ng ulan at thunderstorm. Sa lahat ng mga lugar na ito, ang posibleng epekto ay flash floods o landslide kapag naging severe ang thunderstorm sa isang partikular na lugar. Kaya kahit hindi malawakang tuloy-tuloy ang ulan, hindi dapat maliitin ang isolated rain showers na may kakayahang bumuhos ng malakas sa maikling panahon. Para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers or thunderstorm. Ang dahilan nito ay localized thunderstorm. Ibig sabihin, sa mga lugar na ito, ang pag-ulan ay mas nakadepende sa local heat at humidity kesa sa isang malawak na weather system. Pwedeng magsimula ang araw na medyo maaraw o bahagyang maulap, pero habang umiinit ang panahon ay mas dumarami ang ulap at may mga lugar na makakaranas ng biglaang malakas na ulan sa hapon o gabi. Sa Metro Manila, ito ang klase ng weather pattern na pwedeng magdulot ng mabilis na pagbabago sa kondisyon ng kalsada at visibility. Sa isang distrito ay maaaring tuyo ang panahon habang sa ibang bahagi ay bumubuhos na ng malakas. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, ganito rin ang mas inaasahang lagay ng panahon kung wala sila sa mas direktang impluensya ng easterlies. Ngayon, pag-usapan natin ang hangin at kondisyon ng dagat. Para sa eastern section ng Luzon, inaasahan ng light to moderate ang hangin na mula east to northeast. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa mga baybayin sa silangang bahagi ng Luzon,
Ito ay nangangahulugang hindi pa masyadong magaspang ang dagat pero hindi rin dapat maging kampante lalo na kung may kasabay na thunderstorm activity sa karagatan. Para sa natitirang bahagi ng Luzon, light to moderate ang hangin na mula northeast to east at ang coastal waters ay slight to moderate mula 0.6 hanggang 1.5 meters. Generally, mas maayos ang baseline ng dagat sa maraming bahagi ng Luzon sa kasalukuyan. Para sa Visayas at silangang bahagi ng Mindanao, light to moderate ang hangin na mula northeast to northwest at ang coastal waters ay slight to moderate mula 0.6 hanggang 1.2 meters. Sa natitirang bahagi naman ng Mindanao, light to moderate ang hangin na mula southwest to west at ang coastal waters ay slight to moderate rin mula 0.6 hanggang 1.2 meters. Sa kabuuan, hindi pa ito ang pinakamasungit na kondisyon ng dagat sa bansa sa kasalukuyan pero mahalagang tandaan na ang mga thunderstorm na maaaring mabuo dahil sa easterlies o localized heating ay pwedeng magdulot ng pansamantalang paglakas ng hangin at pag-alon ng dagat sa loob ng maikling panahon. Kaya para sa maliliit na sasakyang pandagat, mahalaga pa rin ang pagbabantay sa pagkapal ng ulap at sa biglaang pagbabago ng ihip ng hangin. Ngayon, bumalik tayo sa mas malawak na tropical outlook kay Super Typhoon Bavi. Dahil ito ang mas mahalagang dapat tutukan sa mga susunod na araw. Base sa pinakabagong datos, ang bagyo ay inaasahang magpapatuloy sa pagkilos pakanluran at tatawid sa Guam at Mariana Island. Matapos ito, magpapatuloy ang galaw nito pakanluran at inaasahang lalo pang lalakas habang nananatili sa ibabaw ng mainit na karagatan. Sa kasalukuyang projection, ang sistema ay nakikitang lalapit sa may extreme northern Luzon. Sa puntong ito, hindi pa ito nakikitang direktang maglalandfall sa kalupaan ng bansa pero hindi ito nangangahulugan na wala itong magiging epekto. Sa katunayan, dahil sa sobrang laki at lawak ng super typhoon na ito, inaasahan na maaari nitong hilahin at palakasin ang habagat sa susunod na linggo. Ito ang isang napakahalagang punto sa forecast. May mga pagkakataon na kahit hindi direktang tumatama ang sentro ng bagyo sa Pilipinas, ang posisyon at lakas nito sa malayong silangan ay sapat para baguhin ang daloy ng hangin sa paligid ng bansa. Kapag humila ang isang napakalaking bagyo ng southwest monsoon, pwedeng tumaas ang posibilidad ng mas malawak at mas tuloy-tuloy na pag-ulan sa western side ng bansa. Kaya kahit ang forecast track sa ngayon ay hindi nagpapakita ng direktang landfall, mahalaga pa rin itong bantayan dahil sa indirect effect nito sa habagat at sa mas malawak na pattern ng panahon sa buong Pilipinas. Sa kasalukuyang senaryo, ang mas nakikitang sensitibong bahagi ng bansa sa usapin ng posibleng paglapit ni Bavi ay ang Northern Luzon o Extreme Northern Luzon. Gayunman, dahil malayo pa ang sistemang ito, marami pang pwedeng magbago sa kilos at galaw nito sa mga susunod na araw. Maaaring may mga susunod na model runs na magpakita ng bahagyang paglihis, pahilaga, mas kanlurang paglapit o mas maagang recurvature. Depende sa magiging kondisyon ng atmosphere at sa mga steering winds na gagalaw sa paligid ng bagyo. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates tungkol sa lagay ng panahon dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.